Meron kaming waterfalls na gustong makita. Kaso guys, mali pala yung napuntahan namin. Kaya bumalik na naman kami. Nayaya ko nga rin sila sumakay ng bangka para talagang makita yung pinaka-waterfalls. Pero guys, grabe, nagulat ako sa lakaran at akyatin. Sobrang hirap. Pero pagkarating naman namin, ay grabe, sobrang panalo yung view. Napakaganda. Wala talaga sa plano na pupunta kami sa waterfalls ngayon. Kaya naman dumaan kami sa Uno para bumili ng pang-swimming. Yes guys, dahil sa sobrang init, naghanap kami ng pwedeng maliguan. At sinundan nga namin yung Google Map. Dito kami tinuro sa liblib na lugar. Ang dami namin nakitang mga baka. Literal na mga baka guys ha. Ito nga nanay ko napilitan lang sumama. Kaya habang naglalakad todo reklamo. Ang sama ng tingin sa amin ng mga cow. Parang dito palang binabalaan na kami na mali yung dadaanan namin. Pero kasi guys, yung dalawang kano, ang bilis maglakad. At ayan nga meron ng local na nag-approach sa amin kung saan kami papunta. Sinabi nga namin na meron kaming waterfalls na hinahanap at yung dinadaanan nga raw namin hindi papuntang waterfalls. Kaya bumalik na lang kami. Nagpa-picture naman si Dad dito sa Maikaw. Tinuro nga ni Kuya kanina na mas malapit kung dito kami lulusot sa Ayong's Adventure Park para makita yung pinaka-waterfalls. Kaya mas sinunod na lang namin si Kuya kesa sa Google Map na lagi naman kaming nililigaw. Tignan nyo guys, kapangalan pa nga ni Jonathan yung kid zone dito. Akala ko nga nasa parte pa rin kami ng Tagaytay, pero meron nakapagsabi sa amin na itong Ayong's Adventure Park ay parte na pala ng Silang Cavite. Grabe guys, kung saan na talaga kami nakakarating. Buti na lang meron din convenience store dito. Bumili kami na maiinom. Nako, kailangan talaga namin yan. Kasi nung nakita namin yung papasok na kailangan lakarin, grabe guys, malayo-layo pa pala talaga. Meron pa kami mga hagdan na kailangan hakbangin. Ako at si Jonathan walang problema. Kasi sanay na sanay kami sa lakaran. Kasi sa Japan kami nakatira. Itong mga kasama namin, hindi ko sure. Nung nakita pa nga lang ni mama at ni auntie, yung talagang lalakarin papasok. Nako guys, ayaw na talaga nilang tumuloy. Ayun nga si mama, galit na galit na. Pero syempre, nagbigay na naman ako ng words of wisdom. Naku guys, napapalakad lang talaga yan kapag ganitong umuwi ako ng Pilipinas. Tapos mapapalakad mo nga, pero kailangan mo naman tibayan yung tenga mo. Kasi sa bawat hakbang, puro reklamo talaga yung maririnig mo. Pero guys, hindi ko rin naman masisisi na dito nga sa Pilipinas, hindi masyado makapaglakad. Katulad ng paglalakad namin na sobrang haba at sobrang layo sa Japan. Kasi nga dito sa Pilipinas, nakakailang hakbang ka pa lang, grabe na yung pawis. As in, sobrang init at lagkit sa pakiramdam. Pero sa Japan kasi mas marami yung malamig na season. Yung tipong kahit na naglalakad ka ng sobrang layo, hindi ka masyado pagpapawisan. Pagkatapos nga ng ilang mga hakbang, nakarating na rin kami. Grabe guys, nagulat ako. First time ko lang makita yung lugar na to. Meron palang ganitong lugar, para siyang hidden gem. Ang ganda-ganda dito sa loob. Puro puno at talagang huni ng ibon yung maririnig mo. Bukod syempre sa mga tawanan ng mga tao. Naku guys, sobrang sulit yung pagpunta dito. Kasi ang init talaga sobra. Kaya ayan ngang si Dad. Lagi talaga nauuna sa pagtalon kapag meron ng tubig. Pati nga sa Balivino Tagaytay, siya talaga yung pinakamatagal na laging nagbababad. Akala ko ako yung dating sirena. Parang siya siguro talaga. Sa paglalakad-lakad ko nga, meron ako nakita ditong mga sumasakay ng bangka. Kaya napatanong din ako kina Kuya kung saan to papunta. Sabi nila ito na nga raw yung way para makapunta ng waterfalls. Kasi kung nasan kami ngayon talagang paliguan lang. Wala kami nakikitang waterfalls. Kaya naman ayan ako, tinawag ko sila. Sabi ko nakita ko na yung daan papunta sa waterfalls. At guys, wala din naman akong idea sa tatahakin namin. Sobrang pilit at yaya ko na nga rin kina mama, papa at kay Auntie Chel. Kaso hindi na talaga sila sumama. Bago kasi dito guys, marami na din talaga kaming ginawa. At ayun nga, hindi na kaya ng energy nila. Pero kasi kami, punong-puno pa rin ng energy. Kaya naman kaming apat na lang yung aalis. Sakay-sakay nitong bangka. Buti na nga lang ito sina Kuya, todo alalay din talaga sa amin. Nako guys, habang nasa biyahe kami papunta ng waterfalls, ang ganda ng tanawin na nakikita namin kaliwat kanan. Tipong para kaming nasa loob ng movie. Literal na para kami nasa gitna ng kagubatan. Nagulat ako na ang ikli lang pala ng pagbabangka dito. Tapos kailangan pa namin lakarin yung pinaka waterfalls. Literal guys, na tumatawid kami sa ilog. Wala kaming idea na ganito yung tatahakin namin. Kaya hindi na kami nakapagdala ng panyapak. Sa bagay, sapatos din kasi yung dala namin. Kaya kung nakikita nyo nakapaanga lang ako dyan, buti na lang tong sina Kuya, todo alalay din sa amin. Grabe guys, malayo-layo pa pala yung lalakarin. Buti na lang napakaganda ng view sa paligid. Kaya naman kahit na sobrang hirap ng journey papunta, talagang sisikapin mo Nako guys, alalang-alala nga ako dito kay Dad. Kasi yung parang ganitong adventure, hindi na para sa 67 years old. Ako nga na 20s pa lang talagang nanginginig-ginig na yung tuhod ko dyan guys. Tipong napag-iisipan kong hindi na dumiretso. Kaso lang nandito na rin naman kami sa kalagitnaan. At kilala nyo naman ako guys. Kapag ganitong mga adventure, talagang go lang. Ang kaso nga kasi yung mga adventure na
na ginagawa ko, expected ko rin yung pagdadaanan. Dito guys, parang na-surprise talaga ako. Maya-maya nga nakarating na rin kami. Nakita na namin yung waterfalls na talagang pinaghirapan namin ng sobra. Kaya ayan nga, meron pang pa-transition itong sina kuya. Pambawi nila kasi hindi talaga nila sinabi sa amin na ganito pala kahirap yung pagdadaanan. At ayan nga guys, umaakyat sila dito. Sina Jonathan, Chiki, Dad at ako. Pati itong mga nauna sa amin. Naghihintay kung tatalon ba sila. Akala ko nga guys, hindi talaga sila tatalon kasi ang taas talaga niyan. Hindi ko alam kung nakikita nyo at na-imagine kung gaano siya kataas dito sa video. Pero sa personal, ang taas talaga niya sobra. Kaya hindi ko talaga expected na merong tatalon dito. Pero ayan nga guys, tignan nyo naman to si kuya. Grabe, tumalon talaga. Kaya ayan, napapalakpak si na Jonathan. At yung pinsan ko, si Chiki, nagpapaalam rin sa akin na gusto niya rin tumalon. Pero guys, nako, ayan nga si na kuya na hindi ko pa kilala. Nag-aalala na ako sa bawat talon nila. Ito pa kayang si Chiki, nakadugo ko at pinsan ko pa. Kaya naman kahit gustong gusto niya tumalon dyan, sabi niya pa kaya niya daw yan. Hindi ko talaga pinapayagan guys. Sabi ko ayan, manood na lang kayo dyan kung ano yung mangyayari sa kanila kuya. Kasi ang mga yan talagang sanay na sanay na. At itong ang talon ni kuya, grabe guys, nakakatakot. Paunahan. Maya-maya nga nag-aya na rin akong bumalik. Ayaw na nga ni Dad at ni Jonathan tahakin yung pag-aakyat-akyat kasi mas nakakatakot daw. Mas gusto nilang lumangoy dito. Ako, hindi naman ako nagbasa ngayon, kaya wala talaga akong choice ko di tahakin yung pag-akyat-akyat. Si Chiki naman gusto rin lumangoy, kaso medyo kinakabahan din ako kasi guys malalim nga raw to, kaya hindi ko rin siya pinayagan. Dalawa kaming tinahak yung mas mahirap na daan, pero okay lang basta safe. Nung nakita na namin yung bangka namin at nakasakay na talaga kami, doon nagumaan yung pakiramdam ko na alam kong safe na kaming makakabalik. Nako guys, nakailang tumba at dapa pa nga si Dad, kaya grabe nag-aalala talaga ako. Nagigilty tuloy ako kasi hindi ko rin naman talaga alam na ganito kahirap yung pagdadaanan namin. Akala ko tipong ganda-gandahang boat ride lang. Madulas kasi din yung dinaanan. Pero maya-maya nga nakarating na rin kami at nakabalik. At ayan guys, tumalon na naman agad dito sa may paliguan. Itong si Chiki naman gustong magduyan. Kaso lang guys, tignan nyo naman hindi na siya kinaya. Nasira niya pa nga tong duyan dito. Pero hindi pa rin siya sumusuko. Doon sa pinagduyanan ni Jonathan. Nung umalis na si Jonathan, doon siya lumipat. Nako Chiki, sign na talaga yan na kailangan ng mag-diet. Pero ayan, buti naman kinaya na siya ng duyan na to. Nagstay nga kami hanggang sa magsara na yung park. Ayaw na maglakad ng dad ni Jonathan kaya naman nagrenta na lang netong tricycle. Hinatid kami sa pinaka-parking area. Grabe, sobrang adventure ng araw na to.